Sa labas ng arena, habang naglalakad papalayo sina Ye Chuan, Miss Jiang, at Uncle Chen, bahagyang lumuwag ang pakiramdam ni Ye Chuan. Pagkatapos ng nangyari sa loob ng arena, agad siyang lumingon kay Miss Jiang at buong galang na nagpasalamat sa kanya sa tulong na ibinigay nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang nagtanong si Miss Jiang. May gusto raw siyang malaman. Direkta niyang tinanong kung talagang gusto ni Ye Chuan ang babaeng iyon na si Xu Lingshan. Sa halip na mag-alinlangan, nakangiting itinanggi ni Ye Chuan ang bagay na iyon. Sinabi niyang wala siyang interes sa mga baboy. Nagtaka si Miss Jiang sa kanyang narinig at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Ye Chuan. Mataba raw ba si Xu Lingshan? Ngunit habang iniisip niya iyon, may iba pang pumasok sa kanyang isipan. Marahil ang ibig sabihin ni Ye Chuan ay hindi nito gusto ang mga babaeng may kurbadang katawan. Dahil sa ideyang iyon, bigla niyang naisip na baka kailangan niyang mag-diet. Samantala, sa isip ni Ye Chuan, hindi na niya iniisip ang tungkol kay Xu Lingshan. Ang nasa kanyang isip ay ang aura na inilabas ni Teacher Lu Jingya kanina sa arena. Ramdam niyang hindi yun isang pangkaraniwang aura. Kung talagang mangyari na maglaban sila balang araw, pakiramdam niya ay hindi nila basta-basta matatalo ang babaeng iyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran at nagsabing maghintay siya sandali. Nang lingunin nila ang pinanggalingan ng boses, nakita nila si Principal Zhao Ming na halos hingal na hingal habang nagmamadaling papalapit sa kanila. Paglapit nito ay agad niyang kinilala sina Miss Jiang at Uncle Chen bilang mga miyembro ng Nine Heaven Alliance. Pagkatapos ay inakbayan niya si Ye Chuan at tinanong kung totoo bang sumali na ito sa Nine Heaven Alliance at kailan pa iyon nangyari. Kinumpirma iyon ni Ye Chuan at sinabi na ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang sumali siya. Nang marinig iyon, biglang nagpakita ng malapad ng ngiti si Principal Zhao Ming. Buong kumpiyansa niyang sinabi na alam daw niyang may talento si Ye Chuan. Matagal na raw niyang pinaniniwalaan na may malaking potensyal ang batang ito. Hindi nagtagal ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Habang hawak iyon, sinabi niya na siya, si Zhao Ming, ay isang taong laging tumutupad sa kanyang pangako. Ito raw ang storage spirit weapon na ipinangako niya kay Ye Chuan noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at mula rito ay lumitaw ang isang glowing realm wristband. Nang makita iyon ni Uncle Chen, agad siyang napatingin kay Principal Zhao Ming. Nagtanong siya kung mula kailan pa ito naging handang magbigay ng ganito kagandang bagay. Nakangiting sumagot ang principal. Ayon sa kanya, si Ye Chuan ay isang talento na siya mismo ang nag-alaga. Kaya natural lamang na tretuhin niya ng maayos ang kanyang sariling estudyante. Agad namang sinuot ni Ye Chuan ang glowing realm wristband upang subukan ito. Habang sinusuri niya ang loob nito, nakita niya ang inventory space sa loob. Doon din niya napansin na may dalawang money bag na nakaimbak sa loob. Ipinaliwanag ni Principal Zhao Ming na napakalaki ng espasyo sa loob ng wristband na iyon. Maaari siyang maglagay ng kahit anong bagay sa loob nito at ilabas iyon anumang oras na gusto niya. Agad namang sinubukan ni Ye Chuan ang sinabi ng principal. Pinindot niya ang isa sa mga money bag at sa isang iglap ay lumitaw iyon sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinalik niya itong muli sa storage ng wristband. Dagdag pa ni Principal Zhao Ming na ang dalawang bag ng pera na nasa loob ay ang 500,000 na gantimpala na ipinangako niya kay Ye Chuan. Maaari raw niya itong itago sa wristband at ilabas anumang oras na kailangan niya. Dahil dito, buong galang na nagpasalamat si Ye Chuan sa principal. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Principal Zhao Ming na huwag na niyang banggitin iyon. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang estudyanteng sumali sa Nine Heaven Alliance ay isang malaking karangalan para sa Qingcheng Academy. Pagkatapos ay malumanay niyang sinabi kina Miss Jiang at Uncle Chen na mula ngayon ay ipinagkakatiwala na niya sa kanila si Ye Chuan. Dagdag pa niya, magpapatuloy siya sa paglinang ng mas maraming mahuhusay na estudyante upang maipadala rin sa Nine Heaven Alliance sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Miss Jiang sa principal. Sinabi rin niya na nagmamadali sila kaya mauuna na sila sa pag-alis. Habang naglalakad silang papalayo, biglang sumigaw si Principal Zhao Ming mula sa likuran. Tinawag niya si Ye Chuan at sinabi na kapag nakilala nito ang Alliance Master ng Nine Heaven Alliance, huwag daw nitong kalimutang magsabi ng magandang salita tungkol sa kanya.
Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gusali ng Nine Heaven Alliance. Pagdating doon, sinabi ni Miss Jiang kay Ye Chuan na may 3 linggo pa bago sila pumunta upang talunin ang Flame Blade King. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang balak nitong gawin sa natitirang panahon. Sumagot si Ye Chuan na nais niyang kumuha ng ilang mission upang makakuha ng contribution points. Nang marinig iyon ni Uncle Chen, agad siyang natuwa at sinabing magaling talaga ang batang ito. Maaga pa lamang ay naisip na nitong kumita ng contribution points. Idinagdag pa niya na sasama siya kay Ye Chuan upang kumuha sila ng ilang high difficulty mission. Ngunit agad siyang pinigilan ni Ye Chuan at sinabi na nais niyang gawin iyon ng mag-isa. Gusto niyang mag-level up ng solo. Habang pinagmamasdan ni Miss Jiang ang kanilang pag-uusap, napaisip siya. Akala niya ay sasabihin ni Ye Chuan na sasama ito sa kanila. Ngunit mukhang nais ng batang ito na maging isang lone wolf. Gayunpaman, ayos lamang iyon para sa kanya. Ang pagkumpleto ng mga misyon ng mag-isa ay isang mahalagang pagsubok at pagsasanay para sa isang taong nais maging malakas. Agad na lumapit si Miss Jiang kay Ye Chuan at pinayagan siya. Maaari raw siyang kumilos ng mag-isa, ngunit kailangan niyang siguraduhing mananatili siyang ligtas. Tumanggaw naman si Ye Chuan bilang pagsang-ayon. Lumipat ang eksena sa Mission Center. Nakatayo si Ye Chuan sa harap ng isang malaking screen habang pinag-aaralan ang mga mission na nakalista roon. May 3 mission na ipinapakita sa screen. Sa huli ay pinili niya ang isang 2-star mission, manghuli ng isang giant armored crocodile lion at ibalik ang bangkay nito ng buo. Ang gantimpala para sa mission na iyon ay 900 contribution points. Nang piliin niya ito sa monitor, lumabas ang isang system notification na nagsasabing tinanggap ni Ye Chuan ang 2-star mission. Kasabay nito ay ipinakita rin sa mapa ang eksaktong lokasyon ng target. Sa sandaling iyon ay nag-imbak na rin siya ng pagkain sa loob ng kanyang Glowing Realm wristband. Dahil dito ay lalo niyang napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang bagay na iyon at kung gaano ito ka-convenient gamitin. Kinagabihan, nagsimula na siyang magtungo sa lugar ng mission. Habang naglalakad siya, napaisip siya kung bakit napakahirap banggitin ang pangalan ng giant armored crocodile lion. Ngunit sa kabila nito ay nagpakita siya ng kumpiyansang ngiti habang naglalabas ng madilim na lilang aura at sinabing papunta na siya sa mga iyon. Samantala, mula sa likuran niya at nagtatago sa mga kakahuyan, may 2 lalaking nagmamasid at palihim na sumusunod sa kanya. Iniulat nila kay Lord Li na sa wakas ay umalis na si Ye Chuan mula sa Nine Heaven Alliance at lumabas pa ito ng lungsod ng mag-isa. Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Lord Li at sinabing iyon ang batang matagal na niyang hinihintay. Sa wakas ay nagpakita na rin ito. Habang papalalim si Ye Chuan sa kagubatan, bigla siyang nakaramdam ng antok at napahikab. Ngunit maya-maya ay napalingon siya nang may marinig siyang malakas na paghilik. Agad niyang hinanap ang pinanggagalingan ng tunog at natagpuan niya ang isang malaking goblin na mahimbing na natutulog. Sinabi niya na iyon pala ang malakas na naghihilik sa lugar na iyon. Dahil doon ay lalo rin siyang nakaramdam ng antok. Humihikab siya habang nagpas siyang humiga sa tabi ng goblin at pabirong nagtanong kung maaari ba siyang matulog sa tabi nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.